Naningkit ang mata ni Camila nang makita si Jovito na may kausap tong babae. Sino to? Mukhang hindi to isa sa mga kasambahay dito sa mansyon. Nakasuot to ng maikling blue skirt at sleeveless white shirt. Lagpas tengang haba ng kulay pula nitong buhok. Maganda to. Magandang ipakain sa mga pating. Ma'am Camila, humahangos na tawag sa kanya ng babaeng bantay niya. Ang bili ng daddy mo, bawal kang lumabas ng kwarto. Natahimik to nang makita na hindi maganda ang kanyang mood. Lumapit siya sa dalawa. Hoy Kulugo, aba, kaya pala hindi ka na bumalik dahil may babae ka palang kasama. Tiningnan ni Camila mula ulo hanggang paa ang babae. Hindi kagandahan, pula ang buhok, mukhang manok na pula ang dating. Flat ang dibdib, walang puwet, malaki ang mata, makapal ang nguso. Tinasan siya ng kilay ng babae. Excuse me sino ka ba? Humarap to kay Kulugo at nag-sign language. Pagkatapos, saka tumuling tumingin sa kanya. Huwag mo nga kami istorbohin ng nobyo ko. Ano? Nanlalaki ang butas ng ilong na bulalas ni Camila. Samantalang si Jovito'y tila walang pakialam sa babae. Hoy! Pinutol niya to. Ako nga si Camila, anak ni matandang Kokey. I mean ni Marlon, ang may-ari ng mansyon na to. Ikaw sino ka? Nakapamewang na tanong niya na nakangisi. Kitang-kita niya kung paano to namutla. Ako ang secretary ni Mr. Armenton. Bumaling to kay Jovito, tumawak sa kamay nito. Be, hindi mo naman sinabi na busy ka pala. Sige, aalis na ako, maiwan na kita. Bye, Ma'am Camila. Tarantang paalam nito. Ma'am Camila, bumalik na tayo sa kwarto. Baka maabutan tayo dito ni Mr. Armenton. I have to do something, sulat ni Kulugo. Nakakaunawang sinundan niya ito ng tingin. Kilala niya ang asawa niya, hindi man ito sabihin ngayon, batid niya na meron tong plano. Ma, mukhang gusto mong ugaling ni Kulugo. Mabait talaga si Kulugo kahit ganyan ang kalagayan niya. Kaya nga tumagal ang relasyon nila ni Presi ng 5 taon. Marami siyang nalaman, matagal na palang relasyon ni Kulugo kay Presi. Ibig sabihin ay hindi alam ni Presi na hindi talaga ang nobyo nitong si Kulugo ang kausap nito. Alam mo ba ma'am, na sobrang gwapo ni Kulugo noon nang hindi pa nasusunog ang buo niyang katawan. Para siyang artista, kwento ng bantay niya na si Rose. Walang atensyon ni Camila sa mga kwento nito. Mukhang hindi na makakabalik ang kanyang asawa bilang kanyang bantay. Sa palagay ni Camila ay kikilos na to. Kinabukasan, katulad ng kanyang inaasahan na hindi na muli pang nagpakita si Jovito, hindi siya mapakali. Bukod sa gusto niya itong makita hindi mawala sa kanyang pag-aalala. Para dito, wala man lang siyang magawa para tulungan ito. Anong ginagawa mo dito? Kanyang galit na tanong kay Jason. Mas mabuti na lumabas ka na sa kwarto ko. Bumuntong hininga ang kanyang kapatid. Gusto lang kitang kamustahin, paliwanag nito. Magtiis ka lang Ate Camila, may hangganan din ang lahat ng ito. Kumuyom ang kanyang kamao. Kung magsalita ka, parang ang buti mong kapatid. Naalala ni Camila ang ginawa nito sa asawa niya. Buhay man si Jovito ngayon, narito naman sa dibdib niyang takot na baka mawala itong muli. At galit sa lalaking kaharap dahil sa ginawa nito. Hindi mo mapapagaan ang loob ko dahil sa sinabi mo. Hindi mo masabihin ay alam ko magiging maayos ang lahat. Dahil alam kong kumikilos ng asawa ko at ililigtas niya ako. Mumuntong hininga si Jason. Ang dami niyang gustong sabihin sa kanyang kapatid subalit hindi pa itong panahon. Sige, aalis na ako Ate Camila. Napangiti ang binata. Masaya ako makitang hindi ka mahina katulad ng iniisip ko. Tama nga si Tita Elsa, matapang na babae at hindi basta-basta. Mali ka Jason, hindi siya matapang, natuto lamang siya. Dahil yun ang kailangan. Dahil minsan ay kailangan nating tumapang para sa mga taong mahal natin sa buhay. Lihim na kumuyo ang kamao ni Jovito na makita kung paano pagtinginan ng asawa niya. Maikli lamang ang suot ni Camila kaya kitang makinis itong hita. Sa tuwing hakbang nito'y sumasabay ang balakang nito sa bawat paggalaw. Nagliwanag ang mukha nito nang makita si Bake. Bake, alis na ba tayo? Muntik nang mapamura si Jovito sa narinig. Aalis? Dahek, saan pupunta ang asawa niya? Nang dumating si Jacob ay hindi nakaligtas sa kanyang matang paghanga sa mata nito habang panakaw-nakaw na sumusulyap kay Camila. Mabilis ang bawat hakbang na umalis si Jovito at nagpunta ng bathroom. He immediately sent a message on his people outside the mansion. Sundan mong kotse kung saan nakasakay ang asawa ko. At bantayan mo siya. Siguraduhin mo lang na hindi mapapahamak ang asawa ko.
Kung hindi papatayin talaga kita. Utos niya. Hindi siya papayag na ma-date ng ibang lalaki ang asawa niya dahil kabisado na ni Jovitong mga daan sa buong lugar at karamihan sa mga tao dito'y tauhan niya ay nagawa niyang lumabas nang hindi nahuhuli ng tauhan ni Marlon. Follow that car. Halos umusok ang ilong na utos niya sa driver niyang si Looney na nakaabang na sa kanya sa labas. Mr. Z, hindi tayo pwedeng dumikit ng gusto dahil baka maalarma sila. I don't care. Just do what I said. Angil ni Jovito habang hindi inaalis ang mata sa kotse na sinasakyan ng asawa niya at ng Koreanong hilaw na kasama nito. Hindi siya magdadalawang isip na patayin ng lalaking yun sa oras na may gawin ito sa asawa niya nang hindi niya magugustuhan. Kahit ang ibig pang sabihin nun ay mapapadali ang plano nila. Madilim ang mukha ni Jovito habang nakatunang mata sa screen tablet ng hawak kung saan nakikita niyang nangyayari sa loob ng kotse kung saan nakasakay ang dalawa. Shit! Malakas na mura niya nang makitang bumulong ang lalaki sa asawa niya ikinatawa nito. Mr. Z, kumalma ka. Malapit na rin natin gawin ang plano. Hindi ka dapat magpadalos-dalos. Nakasalalay sa yung tagumpay ng plano natin. Magtiwala ka sa asawa mo. Alam namin na mahal ka ni Mrs. De La Cuesta. Nakita namin yan sa bawat araw na magkasama kayong dalawa. Sabi ni Looney sa amo, pinagpapawisan at napapalunok pa dahil nakahawak na ng baril si Jovito. Handa na itong pumatay dahil sa selos. Natigilan naman si Jovito sa sinabi ni Looney. Tama ito, kailangan niya magtiwala sa asawa niya. Sa oras na magtagumpay sila sa plano, hindi na sila makakalayo pa ng kanyang asawa at wala nang banta sa kanilang pagsasama. Samantala, kanina pa hindi mapakali si Camila. Bawat subo niya ng pagkain na napapalingon siya. Pakiramdam ni Camila talaga'y merong nakatingin sa kanya. Muntik na siyang mabilaukan nang makita si Looney, ang tauhan ni Jovito. Nakasalamin pa ito at pinakalaya ng buhok, kulay asul ng buhok. Feeling K-pop naman ang matandang ito. Tuluyan na siyang nabilaukan nang makitang katabi nito. Anong ginagawa ni Jovito dito? Binabantayan ba siya nito? Kahit na nakatakip ang mukha nito ng face mask, ay kilalang kilala niyang mga mata nito. Kunwari wala siyang nakita at nagpatuloy sa pagkain habang nakikinig sa mga balak ni Bake. Masama ito, tsak na nanidibugho ito ngayon. Pero isa kasi ito sa utos ng kanyang ama. Hindi siya pwedeng sumuway. Saka gusto rin niyang lumabas dahil pakaramdam niya hindi na siya makahinga sa loob ng mansyon. Mistula siyang ibon na nakakulong. Sandali lang, Bake ha. Magbabanyo lang ako. Paalam ni Camila sa lalaki. Grabe, wala na itong bukang bibig kung hindi ang dalhin siya sa Korea. Oo, pangarap niyang makapunta doon, pero hindi bilang asawa nito. Ang hobby niya lang ang gusto niyang kasama. Tumaas ang kilay niya nang maramdaman ang pagsunod sa kanya ng isang lalaki. Ganun na lang panlalaki ng mata niya nang pagharap niya hindi itong asawa niya kundi si Jason. Anong ginagawa mo rito? Binabantayan mo ba ako dahil sa tingin mo tatakas ako? Kunwari matari siyang namewang dito. Huwag kang mag-alala dahil wala akong balak na takasan kayo ng ama mo. Ama mo rin siya ate. Huwag mo kong maati-ati dyan at baka sungal-ngaling ko yung nguso mo. Inambahan niya ito kunwari ng suntok. Pero sa loob-loob niya ay kabado siya dahil baka makita nitong asawa niya at si Looney. Nahigit niyang hininga nang makita si Looney na palingon-lingon. Mukhang hinahanap siya. Parang tumigil sa pagtibok ang dibdib niya nang dumaan si Looney sa gilid nila. Ang baduy naman ng matandang yan. Akala yata bumagas siya sa kulay blue niyang buhok. Hehe, ang baduy nga. Hayaan mo na, gusto niya magmukhang bagets. Pakialam mo ba, hindi ba? Napapikit si Camila sa nerbiyos. Hindi niya alam kung bulag ba itong si Jason o hindi. Pero mabuti na rin na hindi nito nakilala si Looney. Peste kang Looney ka. Makauwi lang talaga tayo sa isla at lalatiguhin ko sila kasama ng asawa ko. Isip-isip niya. Habang sakay ng sasakyan, pabalik ay hindi maipinta ang mukha ni Bake. Paano'y kasabay na nila si Jason? Ito nang katabi nito sa backseat habang siya'y katabi na ng driver. Buti na lang nandito ng half-brother niya. Kahit paano'y nakapagpahingang tenga niya sa walang hintong kwento ni Bake tungkol sa pangarap nito sa kanilang dalawa. Pagdating sa mansyon ay pareho silang nagulat ni Jason. Bisita nilang ama ni Bake. Napagdesisyonan namin na magpapakasal kayo ni Bake sa susunod na linggo. Imporma ni Marlon sa lahat. Nagpaskil ng ngiti sa labi si Camila kahit ang toto'y naghoromentado ang dibdib niya sa narinig. Nakita ni Camila na nagkatinginan ng makahulugan ng magamang Koreano. Mukhang si Bake ang dahilan kaya mapapadali ang kasal nila. Bakit biglaan naman yata, Dad? Dapat pinaghahandaan ng ganitong bagay. Bumagsik ang mukha ng kanilang ama.
Tumahimik ka, Jason. Sinong nagbigay sa'yo ng pahintulot na magsalita? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na pagdating sa pagdidesisyon sa ganitong bagay ay hindi ka dapat nangingialam. Mabuti pa'y umalis ka na sa harapan ko. Kayong dalawa, taboy ni Marlon sa kanila. Gumapang ang kilabot sa katawan ni Camila nang bago siya umalis ay hinalikan pa ni Vic ang kamay niya. Todong isip pa ito habang tinatanaw siya palayo. Nakangising ibinaba ni Vic ang isang folder sa harapan ni Marlon. Naglalaman to ng ownership ng 3% sa kanilang kumpanya. Hindi lamang yan ang matatanggap mo dahil pumayag kang maikasal agad kami ng anak mo sa susunod na linggo. Bibigyan din kita ng ibang shares ko sa underground businesses. Gusto kong putulin mong lahat ng connection mo sa asawa ko sa oras na ikasal na kami. Wala ka ng karapatan sa kanya dahil binili ko na siya. Madali akong kausap. Bumaling si Marlon kay Mr. Park. Ibang klase pala tong anak mo, Mr. Park. Madaling kausap. Huwag kang mag-alala dahil wala akong balak na manghimasok pa sa buhay ng batang yan. Sa oras na maikasal siya. Binenta ko na siya kaya wala na siyang halaga sa akin. Samantalang halos magwalang dibdib ni Jacob sa narinig. Kailangan niyang magawa ang plano niya. Jacob, tawag ni Marlon ditong umalis ng magama. Hindi ka naman siguro gagawa ng hakbang na ikakasira ng tiwala ko. Sarili mong dapat tanungin mo niyan. Hindi ba't may usapan tayo na ibibigay mo sa akin si Camila sa oras na magtagumpay tayo sa plano? Nagawa kong parte ko. Nagtagumpay din tayo pero bigla na lang nagbagong isip mo. Asik ng binata sa matanda. Huwag kang mainip, Jacob. Ibibigay ko rin sa iyong anak ko sa oras na mawala sa landas kong magamang park na yon. Lihim nang umisi na lang si Jacob sa sinabi nito. Hindi siya tanga para maghintay. Alam ng binatang magagaya rin siya sa magamang park kung magtatagal pa siya dito. Wala siyang tiwala kay Marlon dahil likas ditong pagiging ganid at sinungaling. Napailing-iling na lang si Jason habang nakikinig sa dalawang lalaking nag-uusap. Katulad ng hinala ng binatay may usapan ng ama niya at si Jacob. 3 araw na nakalipas mula nang umalis ang magamang park. Hindi na nagpakita pa si Jovito. Walang kabuhay-buhay na naglahad si Camila kasama si Rose pabalik sa kwarto niya. Ma'am Camila, parang ang tamlay mo. Hindi ka rin kumain ng maayos. Masama bang pakaramdam mo? Gusto mo ba gawan kita ng tea? Nang tumango si Camila kaagad na umalis ito. Mukhang kampante nito na hindi siya tatakas. Iniisip marahil nito na takot siya sa ama niya. Siya? Matatakot sa matandang kokay na yon? Mas matatakot pa siya sa multo nila Belinda at Luna eh. Ano kayang ginagawa ng asawa niya ngayon? Subukan lang talaga nitong haluan na landian ng plano. Malilintikan talaga to sa kanya. Naningkit ang mata niya nang makita si Presi. Agad niya itong nilapitan at tinanong. Si Kulugo? Tanong niya. Napansin ni Camila nagpalingalinga ito sa paligid. Hinahanap ko rin siya. 3 araw na kasi siyang hindi nagpapakita sa akin. Magalang na sagot nito bago umalis. Simula nang malaman nito na anak siya ni Marlon ay naging magalang na ito. Nakahinga siya ng maluwag. Kung ganon hindi naman pala nakipaglandian sa ibang asawa niya. Napatili siya sa gulat na may humila sa kanya bago pa siya makapasok ng kwarto niya. Aling Matilda naman, huwag ka namang nagugulat. Nagpalingaling ang matanda para tiyakin na walang taong makakarinig sa kanila. Nalaman ng nanay mong balak ng ama mo kaya nagbilin siya na tulungan kitang tumakas. Kailangan mo makaalis dito bago pa masira ng tuluyan ang buhay mo. Hindi niya kamay sa matanda. Ayoko ho, hindi ako aalis dito. Kailangan niyang manatili. Alam naman niya na hindi siya pababayaan ng asawa niya. Malaki ang tiwala ni Camila dito na merong dahilan kaya nagtatagal pa sila sa lugar na yon. Ma'am Camila, bilin to ng nanay mo. Iniisip lang niya ang kalagayan mo kaya wag na sanang matigas ang ulo mo. Kapag naikasal ka sa Koreanong yon, ay matutulad ang buhay mo sa iyong ina. Pasensya na ho, Aling Matilda, pero hindi ako aalis. Saka wag nga siyang umarting nag-aalala siya sa akin. Iniwan nga niya kami dati ni ate para lang sumama sa Marlon na yan. May halong panunumbat niyang saad. Mumuntong hininga ang matanda. Kung nasa posisyon lamang ako para sabihin sa iyong totoo, hindi mo alam ang dinanas. Pareho silang napalingon na makarinig ng yabag papalapit. Walang nagawang matanda kundi iwan ang anak ng kanyang amo. Wala siyang magagawa kung ayaw nitong sumama sa kanya. Pagkapasok ni Camila sa kwarto ay naupo siya sa gilid ng kama. Ma'am Camila, nandito ng tea na ginawa ko. Tikman mo bago pa tuluyang lumamig.
Special yan dahil gagaan na pakiramdam mo kapag nainom mo yan. Sabi ni Rose bago inabot kay Camila ang hawak na teacup. Lihim na napangiti si Rose nang makitang uminom si Camila sa tina ibinigay niya. Ano ang masasabi mo, Ma'am Camila? Hindi ba't nakakagaan ng pakiramdam? Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Special ang tina yan. Ginawa talaga yan para lang sa'yo. Ah, anong nilagay mo sa inumin ko? Nakahawak sa ulong tanong ni Camila. Wala kang dapat ipag-alala, Ma'am Camila, dahil pampatulog lang ang nilagay ko sa gamot na yan. Mahihilo ka lang ng konti bago ka mawalan ng malay. Pasensya ka na, pero trabaho lang. Kailangan ko ng malaking pera para hindi na ako matahin ng pamilya ng lalaking mahal ko. Nang mawalan ng malay si Camila, agad na tinawagan ni Rose si Jacob. Ito ang nagutos sa kanya na gawin ito kapalit ng malaking halaga. Sir Jacob, nagawa ko ng utos mo. Imporma ni Rose. Narito siya ngayon sa kwarto at walang malay. Katulad na napag-usapan, ipadala mo sa akin ang bayad na pinangako mo. Sige, aalis na ako at iiwan ko siya dito. Ikaw nang bahala sa kanya. Sa wakas, makukuha na niya ang malaking halaga na ipinangako sa kanya ni Jacob. Ang babaeng ito lang pala ang sagot sa kahirapan niya. Napangisi si Rose habang binubulsa ang cellphone. Ang malas nito dahil napapaligiran to ng mga halang ang bitukang katulad ni Jacob at swerte naman ang katulad niya na kailangan lang tumungtong dito para magkapera. Lalong lumaki ang ngisi sa labi ni Rose nang makitang kwintas na suot ni Camila. Kahit mahirap ay nagawang alisin ni Rose ang kwintas. Mukhang mamahalin ang kwintas na ito. Ibang klase, 4 ang lock nito. Nabura ang ngiti sa labi ni Rose habang sinisipat ang hawak na kwintas. Nang makaramdam ng malakas na paghampas sa ulo niya. Papaanong may malay ka pa? Umaagos ang dugo ngayon sa ulo nito dahil sampas ni Camila ng vase sa ulo nito. Kinuha pa ni Camila ang vase na to sa sala kahapon. Kinuha ni Camila ang tasa na may laman na tea at sinaboy sa mukha ni Rose. Alam mo kasi, nawalan na ako ng tiwala sa mga tao ngayon. Nakita ko kasi kung paano kinuha ng pagtitiwala kung buhay ng mga kaibigan ko. Gumuhit ang kirot sa dibdib ni Camila nang maalalang mga kaibigan niya na walang awang pinatay ni Jacob. Hindi niya magawang maiyak dahil sa sakit. Mas nangingibabaw ang galit sa kanyang dibdib. Nginisihan niya si Daniela. Napansin ko nang tinginan yung dalawa ni Jacob nitong nakaraang araw. At hindi ako tanga para hindi mahalatang magkakilala kayong dalawa. Kinuha ni Camila ang tali na itinago niya sa ilalim ng kama niya. Isa ito sa mga hiningi niya kay Aling Matilda kahapon. Meron na kasi siyang hinala na may gagawin sina Rose at Jacob. At hindi nga siya nagkamali. Ang kapal ng mukha mong hawakan ng kwintas na ibinigay ng asawa ko. Hinablot niyang kwintas. Napalunok si Daniela na makita kung paano nanlisik ang mata niya. Dapat sa'yo tinuturuan ng leksyon. Anong gagawin mo sa akin? Maawa ka, huwag mo kong patayin. Nanghihinang pakiusap ni Rose. Dahil nangihina at nahihilo si Rose sa malaking sugat sa ulo, ay hindi nito nagawang pumalag nang itali ito ni Camila. Huwag kang mag-alala dahil hindi kita papatayin sa ngayon. Pero sa oras na pumalag ka, nilagay ni Camila ang kamay sa leeg at sa menyas ng gilid leeg. Kapag pumalag ka, ako mismong papatay sa'yo. Dalian niyo't huwag kayong babagal-bagal. Bayad ang serbisyo niyo kaya gawin niyo na maayos at mabilis ang trabaho niyo. Nagmamadaling sumunod sa utos ni Jacob ang inupahan nitong kalalakihan sa takot dito. Tinaon ni Jacob na walang magamang Marlon at Jason para magawa ang plano niya. Karamihan sa mga tauhan ni Marlon ay wala ng malay ngayon dahil sa inilagay niyang gamot sa pagkain niluto ng chef kanina. Magigising ang mga ito pagkalipas ng 3 oras, kaya kailangan niyang magawa ang plano bago pa magising ang mga ito. Palalabasin lang niya na tumakas si Camila nang sa ganun na hindi rin siya malagay sa alanganin. Napangisi si Jacob. Masyadong tiwala si Marlon sa kanya. Mukhang kinakalawang na ang utak nito ngayon na tumatanda na kaya naging tanga na ito. Sir Jacob, wala si Ma'am Camila sa kwarto niya. Imporma ng tauhan niya. Umalis ka nga dyan. Tinulak ni Jacob ang tauhan niya para pumasok sa kwarto ni Camila. Buisit, hanapin niyo. Singhal niya sa mga ito. Tumawag lang kanina si Rose sa kanya para sabihin na tagumpay ito.
Kung ganoon, nasaan si Camila? Umupo si Jacob at tinawakan ng patak ng dugo sa sahig. Siguradong kaaalis lang nila at hindi pa sila nakakalayo. Hanapin niyo! Sigurado si Jacob na hindi nag-traitor si Rose sa kanya. Kung ganun, kaninong dugo dito? Sir, nawala ang trace ng patak ng dugo. Bobo! Wala akong pakialam kung wala ng trace ng dugo. Ang mahalaga ay mahanap niyo silang dalawa bago maubos ang oras. Kayo ang papatayin ko sa oras na hindi niyo makita si Camila. Ano pang hinihintay niyo? Kilos na! Bulyaw ni Jacob sa mga to. Lintik, kailangan niyang mahanap ang babaeng yon dahil bilang lang ang oras niya. Alam ko na kung nasan sila, sumbong ng isa sa kanyang tauhan. Dalhin mo ko sa kanila. Napangiti si Jacob nang makita si Camila na walang malay sa isang kwarto. Nakahiga at mayroong tali sa kamay. Napahawak sa labi ang doktor at napangisi. Dito ka lang pala iniwan ni Rose. Ang gagang yun, pinahirapan pa akong hanapin ka. Bumaling siya sa tauhan. Ihanda na kaagad ang sasakyan. Patayin niyo ng tahimik kung sino man ang harang sa atin. Samantala, lihim na napangiti si Camila nang marinig na utusan ni Jacob ang mga tauhan nito. Ganon na lang ang gulat ng binata nang umpo si Camila sa kama. May hawak na itong baril at nakatutok sa kanya. Mukhang gulat na gulat kayatang impakto ka. Sige, subukan mong gumalaw, sabog ang ulo mo. Babala agad ni Camila nang magtangka si Jacob na bumunot ng baril. Napangiti siya nang itaas ni Jacob ang kamay sa ulo. Ganyan nga, masunurin ka naman pala, Dok. Kung hindi ka gagawa na ikakagalit ko, hindi ka masasaktan. Tumaas ang kilay ni Camila nang mahinang tumawa ang doktor. Huwag mo nga akong patawanin, Camila. Alam ko naman na wala kang alam sa paghawak ng baril. Hindi ka marunong gumamit niyan, kaya hindi mo maipuputok sa akin yan. Ngumisi si Jacob na nakakaloko sa kanya. Hindi mo ko madadaan sa pagbabanta mo. Hindi ka naniniwala na kaya ko tong iputok? Si Camila naman ang natawa sa binata. Kaya pala hindi mo magawang ibaba ang kamay mo at pinagpapawisan ka. Yan bang hindi natatakot? Camila, hep hep hep, huwag kang kikilos. Babalang muli niya na subukan ni Jacob na gumalaw. Kapag ito pumutok, sige ka, kasalanan mo. Saka pwede ba, Dok? Huwag kang umastang kilala mo ko dahil hindi mo ko lubusang kilala. Agad na kinalabit ni Camila ang gatilyo ng magtangkang bumunot ng baril ng doktor. Ah! Daing ni Jacob sa sakit ng tamaan sa kamay. Isa pang putok ang pinakawala ni Camila. Napaluhod si Jacob ng tamaan ito ng bala sa hita. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang kikilos. Pero ang tigas ng ulo mo, yan tuloy na baril ka. Akala yata ng lalaking to nagbibiro siya. Para sabihin ko sa'yo, marunong akong gumamit na to dahil nagpapaturo kay Looney kung paano bumaril kapag walang habi ko. Kahit nga itlog mo kaya kong pasabugin kung gugustuhin ko. Tutustahin ko. Gusto mo? Pagmamayabang niya. Hayop ka. Bakit mo ko binaril sa kamay? Hindi mo ba alam na ang kamay ng doktor ang pinakamahalagang parte sa katawan ng tao? Wala akong pakialam, Jacob. Saka anong silbi ng kamay mo kapag pinatay kita? Wala, hindi ba? Ang kapal ng mukha mong sabihin sa akin yan at pangaralan ako, samantalang pinatay mong mga kaibigan ko. Ramdam niyang muling pagbuhay ng kirot sa dibdib niya. Nakarinig sila ng yabag, mukhang pabalik ng mga tauhan ni Jacob. Ah! Tumahimik ka nga! Sita niya rito nang dumaing to ng malakas. Pero mukhang nananadya pa ito dahil mas lalong nilakasan nito ang pag-ungol sa sakit. Ayaw mong tumigil? Gusto mong igaya kita sa kanya? Ninuso niya si Rose na nasa ilalim ng kama at naliligo sa sariling dugo. Nawalan ng kulay ang mukha ni Jacob. Hindi makapaniwalang tumingin ito sa kanya. Nakangising hinipan niya ang ulo ng baril ng hawak niya. Sinabi ko naman sa'yo kanina, hindi ba? Hindi mo ko lubusang kilala. Nang sabihin kong igaganti ko mga kaibigan ko, hindi ako nagbibiro, Jacob. Igaganti ko sila at sisimulan ko yun sa'yo. Samantala, walang pag-atubiling sinaksak ni Jovito ang patalim sa katawan ni Bake, ang nag-iisa't natitira na lamang na miyembro ng pamilyang Park. Kutsilyong pinili niyang gamitin para mas madama nitong sakit bago tumamatay. Ah! Huling ungol ni Bake sa matinding sakit ng mas ibaon pa ni Jovito ang kutsilyo sa tigiliran nito. Alam ni Jovito ang tunay na plano ni Bake, yun ay gawing parausan si Camila kasama ng mga kapatid nito sa oras na maikasal na ito sa asawa niya.
Ito ang gawain ng mga magkakapatid na Park. Ginagawang slave ang sarili nilang mga asawa ng kanilang angkan. Mr. Z, lumapit si Looney sa amo at yumukod. Naubos na natin ang lahat ng tauhan at miyembro ng pamilya nila. Nalipol na namin ang lahat ng bangkay sa paligid. Ito na ang huling base na meron ng mga Park. Babalik na ba tayo sa Pilipinas? Tinulak ni Jovito ang katawan ni Bake na wala ng buhay sa ibabaw ng mga tauhan nito na isa na ring malamig na bangkay. Pinilig ni Jovito ang ulo. He looked like a mess. Blood scattered all over his suit. Kahit ang kanyang mukha mayroong bahid ng dugo. Pero wala itong pakialam. Sinagap ni Jovito ang hangin sa paligid. Kaaya-ayang amoy ng paligid sa kanya. Hindi may tatanggi ang katotohanan na hinahanap-hanap niya ito. Ang amoy ng dugo, ang kaguluhan at ang kanyang magulong mundo. Bumaling siya kay Looney ng walang bahid na emosyon ng muka. Burn them all. Prepare the chopper now. We are going back to the Philippines. Masusunod, Mr. Z. Lahat ng mga underground businesses nila Marlon at ng pamilyang Park dito sa Korea ay malinis na. Samantalang si Luis naman ang luminis sa China. Hindi naging madali dahil hindi lang isang base ng dalawang matanda. They own a lot that he couldn't have imagined. Lahat ng traidor sa kanyang mga tauhan ay nailigpit na rin nila kaya wala na magbibigay ng impormasyon kay Marlon. Matagal nang kasama sa plano ni Jovito ang pagbura sa pamilya ng mga Park. Napadali ang pagbura niya sa pamilya nito dahil sa gagong si Bake. Napangisi siya. Ano kayang magiging reaksyon ni Marlon sa oras na malaman itong wala ng mga drug facilities nito sa China at Korea? Nanginginig na lumapit ang isang tauhan ni Jovito sa kanya at nilagyan siya ng sigarilyo sa bibig. Ito na rin ang nagsindi para sa kanya. Takot ng mga ito dahil ang kanilang boss ay nakaupo sa tuktok ng mga bangkay. Tila wala itong pakialam kahit na nababalot ng dugo ang buo nitong katawan. Kapag nasa ganitong estado ang kanilang amo, ay kaya nitong pumatay ng tauhan kahit sa malit lamang na pagkakamali. Mula sa bulsa nilabas ni Jovito ang gold necklace lakat na pinasadya niya. Nasa loob nitong litrato ni Camila. Muntik nang mahimatay sa gulat ang mga tauhan ni Jovito nang makita ng mga itong hinalikan ng kanilang amo ang hawak nitong laket. Hindi makapaniwalang mga ito habang nakatingin sa amo na ngayon ay malamlang mga matang nakatingin sa litrato lang ng isang babae. Matagal pa ba ang chopper? Bumaba sa gabundok ng mga bangkay sa Jovito at binaril si Looney na nasing bilis ng pusang nakaiwas. Sanay na ito sa amo kaya naman alam na alam ng ginagawa nito kapag mainit ang ulo. Shit! Malakas na napamura si Jovito. Bukod sa nangungulila siya sa asawa niya, nag-aalala siya dito. Sinadya niyang hindi na ito kausapin at pansinin dahil baka hindi niya mapigil ang sarili. Baka naisin lang niya na itong bantayan at huwag umalis sa tabi nito. Tss, daig pa niyang babae, hindi naman siya dating ganito. Mr. Z, huwag kang mag-alala dahil hindi naman pababayaan si Miss De La Cuesta sa mansyon ng mga Darmilton. Nangako siya sa'yo na babantayan ng asawa mo kaya magtiwala ka. Ani Looney. Kailangan niyang makumbinsi ang amo nila na maayos ang lagay ng asawa nito para gumaan ang mood nito. Nahilot ni Jovito ang sintido. Naalala niyang pag-uusap nilang dalawa. Ang lalaking pinagkakatiwalaan ng lolo niya. Hindi ko siya hayaang mapahama kaya huwag kang mag-alala. Dahil marunong akong tumupad sa usapan kaya makakaasa ka. Sa tingin mo, tutulungan ko kayo kung hindi ko rin gustong bumagsak siya? Matagal ko nang gustong bumagsak siya kaya hindi ako magtatraidor sa inyo. Lalo na't apo ka niya. Sumang-ayon naman agad ang lolo Axos niya. Jovito, kilalang kilala ko siya. Itataya akong pangalan ko sa kanya. Ang pagtuunan mo ng pansin ay ang plano mo. Gawin mo ito hindi lang para sa negosyo at pamilya natin. Gawin mo ito para ipakita sa kanilang sa susunod na kakalabanin nilang ating pamilya ay may kalalagyan sila. Mr. Z, nariyan ang chopper. Pukaw ni Looney sa kanya, kumunot ang noo ni Jovito na makatanggap ng ulat sa taong pinagkakatiwalaan ng lolo niya. What? Nag-iktingan ang panga ni Jovito sa narinig. Sa oras na may mangyari sa asawa ko ay papatayin kita. Maanghang na banta niya, mabagsik na bumaling siya kay Looney. Where is the chopper? Si Camila ay binalak na dukutin ni Jacob. Mamapatay na talaga niya si Jacob at ang lalaking yon. Pinagkatiwala niyang asawa niya rito dahil maasahan daw ito subalit wala itong ginawa para tulungan ng asawa niya. Na tila natutuwa pa ito sa nangyayari habang nagkukwento sa kanya. Wait for me, wife. I'm coming. Aniya habang nakatingin sa litrato ng asawa na nasa loob ng kanyang laket. Ano kayang mangyayari sa muling pagbabalik ni Jovito ng Pinas?
Ano ang gagawin ni Marlon kapag nalamang wala ng drug facilities nito sa China at Korea? At ano kayang mangyayari kay Jacob ngayong naisahan siya ni Camila? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.